Magandang hapon po mga batang Maynila, sa mga minamahal kong lolo't lola, mga nanay at tatay ko, isang maaraw na Miyerkules. Salamat naman sa Diyos at umaraw na. Umayos na rin ang panahon. Sa mga bata, mag-aral kayo maigi habang kayo nasa eskwela. Pag kayo binigyan ng asignatura ng inyong mga teacher o gawin ninyo, at kung kayo minor de edad, pagdating ng alas 10 ng gabi, tiklop na lamesa, ha? O kagabi, marami na naman nakuha ng mga batang pag-alagala. Hindi naman titigil ang inyong gobyerno na ipatupad ang curfew sa mga minor de edad. Sa mga magulang ng mga batang ito, sana po hindi kayo matatluhan. Dahil kung hindi, sa susunod po, yung mga minor de edad na nanonood, sa susunod sa Marikina na po kayo titira. Doon po sa aming Boys Town. Ako mas gusto ko kasama ninyo ang inyong mga nanay at tatay at lolo at lola. Kaya lang, hindi naman po pwede yung ipinagmamalasakit namin sa inyo, mga bata, o mga magulang man, ipinagmamalasakit namin ng inyong anak. Dapat mas maiging kayo rin ay mas naunang nagmamalasakit o mas may malasakit sa inyong mga anak dahil mas delikado po sa gabi. Usapang delikado. Kaya po kami bigla pong nag-live upang i-update kayo sa mga sitwasyon. May isang nag-viral na video na snatcher, o may isa naman kagabi ng hold up, no? Riding in tandem pa yung nang hold up. At yung isang netizen natin na nakuha na niya ng video, yung isang fly-by-night na puneraria. I was informed last night and pinadala po natin yung ating mga opisyal ng gobyerno, ay update po namin kayo kung ano ang sitwasyon ng puneraria niya. Una, doon muna tayo sa Barilan. May nangyari pong enkwentro bilang pagtugon sa pangarap natin na magkaroon ng kapanatagan sa lungsod ng Maynila. Alinsunod na rin sa ating tagubili na ang mga pulis sa Maynila at alinsunod sa alituntuning pinatutupad din ng Philippine National Police ng mga pulis ay dapat nasa kalsada, tanghali, hapon, umaga, gabi hanggang madaling araw. May isa pong insidente at nais ko pong ipapanood sa inyo. Pwede bang paki-play mo ngayon yung video? Ito po, yung report. Ayan po yung nai-report sa News 5. Mga kapatid, bilang pa ako News 5 correspondent. Nandito tayo ngayon sa babaan ng Jones Naririnig ng mga tao. Saan? Habang naglalakad ang isang estudyante, ay hinintuan ko ng radyoing dante at pinutukan ng baril. Nakuhaan sa kanya kanyang mga kapital. Kasama na rin sa mga bababa sa 25,000 at pera na hindi rin bababa sa 4,000 piso. Gusto nito ang baho nito sa eskwela. Ang madaling araw dito sa area ng Pilipinas. Meron pong estudyante ko na hold up ng mga suspect natin. Nag-hold po siya kahit motorcycle riding natin. Hold up po siya yung biktima natin. Meron siya na spatan pa, nagpapatrol yung police natin dito sa Binondo. May gagawin siya ng tulong dun sa mga polis natin. Nagkaroon na kapilang motor from PDJ Binondo panik ng Jones Bridge. Kaya wala rin ito may mapagpapala ng bridge na habang sa kinakapulang hindi mo ito. Tapos tayo magpapala po sa amin. Okay, hindi naman po. Yes, ma'am. Around chasing, medyo Binondo. Up to Macapur, nagkaroon na kami ng yung tawag na kasi pinutukan na agad. Bago yung nasa harapan, si Yana ko na kalulog. So, nung pinutukan niya, nag-retaliate na ako. Kasi nasa England day na yung buhay na. Kaya nagpakawala na rin ako. Kaya tinamaan siya.
Tapos after nun, ma'am, chasing pa rin up to Katigbak, up to Manila Hotel. So, muntik sila sumalpok. Nalaglag niya yung back ride. Kasi may tama na. May tama siya. Nung nalaglag, nagkahiwalay sila. Yung rider, iniwan na siya. Then yung back ride, hinabol na. Pumunta na ng Manila. So, nagkaroon ng chasing doon ng Dharma Pulit. Hanggang sa napunta siya sa ibabaw, nagkakita na namin siya. Okay. So, ano nangyari? Iniwan siya ng rider, ay nung kasama niya, ng driver. Kasi siya may tama na, kaya ano siya. Okay, tapos may hawak pa siyang baril. Yes. Na-recover ba yung baril? Yes. Nandun po namin ang kasama. Bakit yun yung nalda? Dadaan pa rin ba rin yung kailangan? Yes, ang ulit. Hindi po. Namin po na. Binigay niya. Ako sa kasama ko po talaga. Pero dati ka na daw may kaso dito. Ako. Anong kaso din? Isang buwan. Wow. Ayan po mga kababayan, yung napanood ninyong video sa napabalita sa TV 5 no kagabi. Gusto ko lang po yung biktima nga, papasukin niyo yung biktima. Halika, dito ka. Ito po yung biktima, si John Mark Santos, 20 years old. Naglalakad sa Jones Bridge, no? Nadali sa'yo? Yung bag ko po, Your Honor, tsaka po yung Cellphone. yung cellphone ko po na pinaghirapan ko po talaga, tapos yung cash na 3,500, pambaon ko po sa Kita ninyo, mga tulongges. Naghirap yung tao na mag-ipon, pambaon niya. Titirahin lang ng mga tulongges. Lagi naman ako nagpapaalala sa inyo. Mga tulongges, sabi ko sa inyo, huwag niyo gagawin sa Maynila. Ito po, mabilis naman na respondihan ng ating pulis. At ako, magugulat po kayo. Sa halagang 3,500 sa isang cellphone, itong mga kriminal na to, handang pumatay. Kailangan makipagbarilan pa sa pulis. Paano kung eto, nanlaban o nataranta? Di nakadisgrasya pa sila na isang buhay. O papasukin mo yung suspect, yung may tama. Ito po, may tama ho to. Baka matisod. O yan, o yan. O, sige, yan. O, wag ka dyan, dito ka dumaan. Dito ka. Para masiko ka na, baka masiko mo. Ito po yung suspect. Ayan. Naglakas ang loob. Pamukha niya. Sita pa tayo. Ano mo yung mukha niya? Ito. Bilib lang ako dito sa dalawang pulis natin. Bagamat, no? Pinutukan sila, nalagay sa alanganin ng buhay nila. Threat to their life. But they continue to practice high tolerance. Nakipagbarilan din, nakipagpalitan din sila ng tingga. Pero nung ito'y nasukol na sa truck, may nabuting arestuhin ng Manila Police District. O bagay naman na aking ikinapupuri sa ating dalawang pulis sa pamumuno rin ng ating opisyal na si Villanueva. Bagamat, alam nyo, ang palitan ng tingga, wala namang pinipiling kung sinong tao yan. Ito, may tama na, binigay pa rin yung pagpapalaga sa buhay niya. Kaya maraming salamat, Manila Police District. Ano ang masasabi mo sa dalawang respo natin? maraming salamat po, sir, sa pag-responde po ng gabi po na yun. Hindi ko po akala ko po talaga mamamatay na ako. Yung traumang inaabot ng mga Hindi nga po biktima. ako makatulog simula ng gabi na yun. Masaya kami na nakamit mo kagad ang hustisya. Opo. Nadali na ba yung cellphone ito? Hindi po. Wala. Wala na. Actually po, Your Naipasa niya doon sa... Hinahanap pa ho namin yung kasama. Yung nagdadrive. Pagka may update po kami. Ang problema ho ng mga to, marami yung CCTV sa Maynila.
na nailagay natin nung unang termino ko pa na nagagamit ngayon din. At ngayon ito, babala to sa mga Tolonges o kayo mga kriminal. Yung aming CCTV konektado na sa PNP o sa National Directorate Office. Nandoon na, nakikita na ang Maynila. At ang ating mga pulis ay may mga radyo yan. Nakakausap yan ng Chief PNP. Individually. O pati mga mobile may camera. Kaya ako, ang mapapayo ko, magbanat na lang kayo ng boto. Kita ninyo to 20 anyos. Nagsisikap. Mapeperwisyo natin. Bukod sa trauma, paano kung halimbawa nakakalabit nito yung gatilyo? Dinadisgrasya pa itong walang kamalay-malay na biktima. Kaya kayong mga Tolonges, huwag nyo na subukin yung gobyerno ng Manila. Huwag nyo na subukin ang Manila Police District. Huwag nyo gagawin dito yan sa Maynila. Ito, kagabi lang, malawit na. Meron pa ako kami susunod. Mag-iingat ka. Kamusta mo ako sa magulang mo. Huwag kang tuluyan mo to. Opo. Huwag mong are-areglo. Opo. Tuluyan mo yan. Kasi nakadalawang 16 auto na yan. Yun yung natin, gambling, di ba? Yes. Mababa lang ang sentensya noon. Nakailang hoyo ka na? 3 hoyo ka na. 2 16 auto, saka ngayon, pangatlo to. Kita mo? Dumalawa na, gusto pa tumatlo. Kaya lang, mabigat to ngayon. Robbery in band. Ayan? Oo. Yes, sir. Tsaka, Illegal possession of Tsaka yung yung ginawa sa inyo. Yes. Yung pinutok, patong-patong yung matagal-tagal ito. May pamilya pa naman. Hindi nyo inisip yung pamilya nyo, yung anak nyo. Sa kakaunting pera Kung nag-sidecar boy ka na lang, may kita ka pa. Baka naging mayor ka pa. Hirap sa inyo. Sige, mag-iingat ka next time Huwag kang mawala ng tiwala sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Opo, maraming salamat. Okay, sige, ingat ka. Salamat. Dala nyo na. O, dyan muna kayo yes, sir. Good job Salamat. Todits muna kayo. Ito naman nung isa. Bida-bida. Itong isang ito, naglakas ng loob naman. The video was sent to me. Ito naman, sumuko. Itong isang to, no? Siya po, nang snatch ng cellphone. Di ba? Halika nga rito. Sa may Lacson. Pakita mo yung video. Ito po yung ginawa niya. Ayan siya. Play mo yung video. Ayan siya. Ikaw ba yan? Boom! Yun lang. Ganun lang ako kadali. Imagine ninyo. Tawan-tawa ka pa. Para nakaisa, no? Ang inagahawan niya ng cellphone, kapwa rin natin naghahanap buhay. Eto, sumuko. Ba't mo naisipang sumuko? Kita mo? Kaysa madisgrasya ka sa kalsada, buti sumuko ka. Nakita mo yung sinundan mo. Maswerte pa yun. May kakampi pang demonyo. Ayaw pa siyang kunin ni Satanas. Kaya sa palang tinamaan. Ito yung nanay ng biktima mo na. Halika. Nabalik na ba yung cellphone sa inyo? Ito po yung nanay ng biktima. Yung anak nyo nagtatrabaho, naghahanap buhay. Taga Manila din po kami. Talaga? Saan kayo sa Manila? 391 po. Sa District 3, Opo. Santa Cruz area, Dito po sa Bilibid Viejo po. Bilibid Viejo, Quiapo area. Opo. Pero yun, naghahanap buhay lang. Ano yun? Puro tangke ng shilling ba yan? Oo.
Ano po? Naghahanap buhay lang. Yung ina nasa bahay. Ngayon, nag-aalala. Kung anong mangyayari sa anak niya. Kasi, ano ka eh. May anak ka pa naman. Oh. Ito maging takdang aral. Pag nakukuha ko kasi ng mga snatcher, yung cellphone, lalo na nakalock. Sa mga nanonood, baka may hanap buhay kayong ganito. Ha? May magpupunta sa inyo, papa-unlock. Mag-iingat kayo. Baka mamaya, yung cellphone na pina-unlock sa inyo, GSM. Alam niyo po ba yung GSM? Galing sa magnanakaw. Eh, mamaya, ma-indulto pa kayo. Okay, bebenta sa inyo. Pagkano mo sinasalya sana to? Yun lang po. May Poco. kapalit lang po ng cellphone lang din na Gusto mo mag-cellphone, kaya kinuha mo yung cellphone ng iba. Walang yung katwiran mo naman yan. dalalan din po talaga ng Pinagtrabahuan ng anak niya yan eh. Bago lang po yan ngayon. Mukha nga eh. Oh. Napapuisang buwan. Oo nga. Oh. Pinaghirapan to sigurado ng anak mo. Yung puro OT po niya, madaling araw na OT. umuwi. Opo. Oh, see? Pinaghirapan nila to eh. Tapos sa Maynila mo pag ginawa. Alam mo bang ako na mayor ng Maynila? Oh, ba't hindi ka pa nagdalawang isip? Lagi naman ako nangangaral sa inyo. Sinabi ko na sa inyo, may gobyerno na sa Maynila. Sabi ng tatay ko, di ka mo magpati. Makinig. Yan na. So, na-unlock. O ikaw naman, naliga nga rito. O konyatan na lang kita eh. Dito ka ha. Ito, siya naman, inaanuhan ng, pina-unlock. O kaya ako sinasabi, dahil lamang sa isang cellphone, tingnan nyo ha, mga batang Maynila, o yung mga tulongges na nanonood, tingnan nyo yung hirap na sasapitin, yung takot na mararanasan ng mga biktima ninyo. Dahil lang sa cellphone, ang dami-dami nyo nadadamay na pamilya. O buti ito, hindi binili yung cellphone. Eh kung nagkataong binili niya to, malamang, anti-fencing to. O pinapa-unlock sa kanya. O. Kaya sa mga nagnenegosyo ng cellphone, ha? Sa nagnenegosyo ng cellphone, mag-iingat kayo. Sisiguraduhin nyo na yung pinaayos sa inyong cellphone, may resibo. Nagpapatunay na sila ang may-ari. O sa mga bumibili naman ng cellphone, itabi nyo yung resibo para sa pagpapatunay na kayo talaga may-ari. Huwag kayong kakalikot basa-basa o bibili ng segunda manong cellphone. O dahil baka mamaya, yung nabili nyo cellphone GSM or galing sa magnanakaw. O, katulad yan, ilang buhay yan na involved. Dahil lang dito. Buti sumuko ka. O yan. So yan po yung nag-viral dyan sa Lacson, sa Sampaloc. Mag-iingat po kayo. Basta po tayo, sa tulong ng Manila Police District, hindi naman po tayo magpapahinga. Natutuwa naman ako sa Manila Police District. Lahat sila ngayon nasa kalsada hanggang hating gabi. Thank you kay General Abad, ang ating district director. Sige. Ikaw, next time ha. Huwag ka na kalikot ng kalikot ha. Madadamay. May anak ka rin. Opo. May pamilya ka rin. Meron po. Kita mo. A-unlock mo lang. Magkano pag ina-unlock? Magkano ang bayad? 800 po. Ba? Talaga? Kamali tayo ng karira. Isang unlock, 800? Talaga? Talaga matutokso din yung
yung mga cellphone repair. Kasi, isang unlock lang. May Poco ka na. Pocoin ko yung ulo mo. Poco eh. Oh. Poco ka. Sige. Nay, I hope nakamit nyo ang hustisya Opo. sa Maynila. Opo. No? Basta ho kami, hindi naman kami titigil. Salamat po yun Salamat ho din sa po mga mga pulis kapitan natin. po. Oh. Yung mga umaksyon. Ka na ulit, ha? Opo. Kaya pasensya na po. Oh, sige. O ikaw din ha. Maging leksyon na sa ito. Ingat kayo. Sige. Gawin na yan. Okay. Keep it up ha. Mga tulonggis. Beta na kayo sa Gedli. Anyway, ayan o, yung dalawang nangyari sa loob ng isang araw lang halos lahat. Yung isa naman, the other day, na-resolve na po. Ito po ang pinaka-delikado naman. Lalong-lalo na sa mga nagdadalamhati na pamilya. Nalulungkot ako na namatayan ka na, nabababoy pa yung bangkay or labi ng inyong mga mahal. Kagabi, I think about 9 or 10 ng gabi, nakatanggap po ako ng video reported to me by a netizen. Hindi ko po papangalanan na yung mga mababait nating mamamayan na pinagkakatiwalaan ngayon ang pamahalang lungsod sa kanilang isinusuplong, no? Yung kanilang isinusumbong, yung kanilang hinihingi o suliranin sa komunidad nila. Salamat sa pagtitiwala ninyo. At alam ko, nanonood ngayon yung nagbigay sa atin ng abiso o ng impormasyon. Salamat sa iyo. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng mga bangkay o labi, no? Na para bang karni lang sa isang puninarya na nung amin pong inutusan base sa video, no? Video na ibinigay sa akin at inireport ko kagad MDSW. Ikukwento ko po bakit MDSW, yung social worker natin, through the leadership of J. De La Puente, Smart, police, si Director Dandan Tan ng North Cemetery, si Levy Pacundo para sa business permit. Ayan ang mga ahensya. Pinapuntahan ko po kanina. Pina-inspeksyon ko. Pero gusto ko muna, kung kumakain po kayo, no? Kung hindi po sanay kayo makakita, I just want you to show you yung ebidensya. Ito po, paki-play mo nga saglit. Ito yung naganap na kanina sa inspeksyon. Kaya kung bakit tayo merong social, kaya kung bakit tayo merong social welfare or social worker through MDSW kasi, play mo. Sige. Yan po iniligtas natin mga bata. No? Sa loob po yan ng puninarya, gusto ko pong malaman ninyo, sa loob po yan ng puninarya. Sana yung isang video. Ayan, play mo yan. Ayan po, anong pangalan nitong puninarya to? Mukhang marami na nabiktima to eh. Ayan, Body Light. Okay ito Body Light Funeral Homes. Parang facial care lang Diba pang facial care yung pangalan? Ayan po, sa Rizal Avenue. Sige, play mo. Gusto ko lang po makita nyo kung gaano kagrabe yung pambababoy, pagsasawalang halaga sa mga labi o bangkay
nitong puninaryang itong walang permit. Yung nakikita nyo po, bahay, apartment, converted into, ayan, mga ano yun, yung pangtusok yata sa patayan eh. Yung mga drum na yan eh. Ayan po itsura ngayon. Ayan. Sa nanonood, no? Pasensya na kayo. Kailangan kasi namin ng ebidensya, no? Pero ako kagabi pa, may sarili ng ebidensya. Dala na may nag-video. May nag-video. Napasok yung loob at ibinigay sa akin. At officially, ipinagutos ko kanina. Ngayon, ayan po. 10 bangkay. Ngayon, bakit ko po ito kailangan i-report sa inyo? Bukod sa, siyempre naawa naman ako doon sa mga pamilya ng bangkay na ito. Ginawa kong hotdog yung pamilya ninyo. No? Pinagpatong-patong lang. Walang freezer. Walang proper management ng cadaver. Walang lisensya. Walang permit. Ngayon, sige, ano mo na, masyado ng morbid. I-out mo na. Oh. Ngayon, mga kababayan, napatunayan walang permiso. At may mga bata, apartment, bahay, ginawang puninarya. Meron pa kami isang inimbestigahan, ang may-ari yata, barangay chairman dati. Pero, malalaman din natin yun. But for the meantime, ito muna tayo. Walang permit, nag-ooperate. Tapos, ang ginagawa ho nila, o kung sino man ang naging customer ng body light ba? Talaga pang facial ang dating eh. Body light funeral services. O, sa taong bayan na nanonood, please do share this. Paki-share ninyo. Wag ho kayong kukuha na serbisyo niyan. Wala pong permiso yan sa syudad. Wala silang permiso at wala silang maayos na serbisyo. O ito naman ang panawagan ko. Ang balita ko kasi dyan, may mga ilang pulis gustong-gusto dyan. Kasi kung makapaningil yan, kung ano ang pangalan niya, kagaangan, body light, siyang bigat ng mahal ng maningil yan. O ayan mga lespo huwag nyo nang hayaan, kayo naman ang ilagay ko rito sa kanan ko. Hirap na nga, namatayan na nga, pinahihirapan pa natin, nagdadalamhati na nga. Doon sa netizen, thank you very much sa iyo, sa iyong malasakit sa ating kapwa Manileño. Ngayon, okay. Nananawagan ako sa pamilya noong mga 10 po sila ron. Ang nakuha nating bangkay. Nakita nyo naman yung liit, di ba? Patong-patong na lang. Kayo ay makipag-ugnayan kay Direktor Dandantan ng Manila North Cemetery. Ang inyong pamalang lungsod ay magbibigay na ng libreng serbisyo, purol at proper burial. Libre. Sagot na ng pamalang lungsod ng Maynila. Wala kayong tosgas. Ayun po ulitin ko. Sa mga pamilya ng 10 labi na nandoon sa hindi ko talaga ma-pronounce. Body Light Funeral Services. Hindi po siya facial services. Funeral services. Pumunta po kayo sa North Cemetery at makipag-ugnayan kay Direktor Dandantan dahil bibigyan po namin ng desente, maayos na pangangalaga ng labi ng inyong mahal sa buhay. At kung gusto nyong iburol, may burulan po kami sa North Cemetery. Pati libing, sagot na ng inyong pamahalaang lungsod ng Maynila. Now, to those who are watching, please
do share this broadcast. Baka umabot sa pamilya. As we speak right now, kasi katatapos lang po ng inspection eh. As we speak right now, inaalam na po yung detalye ng bangkay. Pero ipinagpapauna ko na. Dinirektibahan ko kanina si Director Dandan na bigyan ng desenteng libing at pangangalaga yung labi. So, ngayon, sa mga puninarya, una, ayoko naman panghimasukan yung hanap buhay ninyo. Pero kung ganun lang ang puninarya nyo at kung makasingil kayo, 80,000, 90,000, 100,000, dahil hihingan kayo ng kung sino-sino, huwag naman po. Kayo man ang mamatayan, ano kaya mararamdaman ninyo na isa sa mahal nyo sa buhay ay wala na? Huwag natin paghanap buhayan ang luha ng tao. Yes, kailangan may gumawa ng negosyong yun. That I agree. Pero kung sa tingin nyo naman ay serbisyo nyo, hanggang lupa lang, pero ang presyo nyo ay hanggang langit, maging makatwira naman tayo sa paghahanap. Kayo, kung fly by night kayo, magsara na kayo. You're next. Pag wala kayong pasilidad, daig pa natin to EJ sa ano eh. Nakita mo yung Islamic cemetery pinatayo natin? Puro stainless, yung hugasan, yung... Oh, totoo eh. Libre pa yun. Doon sa South Cemetery. Kung wala kayong proper facility, huwag naman no kayo magninegosyo ng ganyan. Igalang natin yung mga labi. Una-una lang yan. Susunod na tayo. Kailan? Hindi ko alam. Pero kung kayo nandun sa sitwasyon na yun, ano kaya mararamdaman na mahal nyo sa buhay? Kaya babala to sa lahat ng puninarya sa Maynila. Ulitin ko ulit. At hindi ako magsasawang paulit-ulit na manawagan. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Tapos na ang maliligayang araw ng mga Tolongges, abusado sa kalsada at sa pamahalaan lungsod ng Maynila. Sa komunidad, sa hanap buhay, at the same manner sa mga nagnenegosyo. No harm will come to you. Maghanap buhay kayo sa Maynila. Pagpatas ang hanap buhay ninyo, welcome po kayo sa Maynila. I will not allow abuse also sa part ng gobyerno ng Maynila sa mga negosyo ninyo. That I guarantee. So muli, magandang araw sa inyo mga batang Maynila. Pasensya na kayo, naabala namin kayo. Dahil itong mga information tip pinagkaloob sa atin ng ating mamamayan, I just wanted to show them. Thank you very much. We really appreciate your information. And we will act on the matter immediately. Hanggat kaya namin tugunan ang bawat hinaing problema, bawat sulok ng 896 barangays ng siyudad ng Maynila. Sa ating mga kababayan naman, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako because I cannot do it alone. I want a better Manila. I really want to make Manila great again. But I cannot do it alone. I need your help. I need your cooperation. Let's participate to our goals, dreams, and aspirations na magkaroon ng malinis, maliwalas, at panatag na pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Magandang araw po sa inyo. Please do share this broadcast. Maraming salamat po. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila, God first. Thank you.